Mas masahol pang araw sa isang bagyo ang isang taong naninira ng relasyon ng magkasintahan o mag-asawa. Ika nga ng isang tanyag na awitin ay kay rami ng winasak na tahanan ng tukso. Kaya naman sa baryo pang mais ay kinaiinisan ang dalagang si Eileen. Paano ba naman ay ginagamit ng dalaga ang angkin nitong ganda, mapang-akit na hubog ng katawan at karisma upang makuha ang ibig sa mga lalaki? Ano pa nga ba kundi ang salapi? Hindi lihim na isang kalapating mababa ang lipad si Eileen. Maaari naman sanang magkaroon ng disenteng trabaho na walang natatapakang tao. Ngunit dahil sa angking katamaran ay pinili na lamang maging bayarang parausan ng mga kalalakihan. Ilang misis ng tahanan na ba ang muntik-muntikan ng pagbuhatan ng kamay ang magandang dalaga, kung hindi lamang naaawat ng kanika nilang mga mister. Sa araw na yun ay isa na namang tahanan ang nawasak dahil sa pagkarahuyo ng haligi nun kay Eileen. Masama ang tinging pinupukol kay Eileen ng isang ginang at 3 nitong anak na bitbit ang naglalakihang bag. Lalayasan na ng mag-iina ang marupok na amang si Zosimo. Ngunit ano ba ang pakialam doon ni Eileen? Taas noong rumarampa ng pakending-kending pa ang pang-asar na dalaga. Katwiran nito'y bakit ba sa kanya binubunto ng galit? Nagtatrabaho lamang naman siya. Ang mga asawa ng mga losyang na babaeng yon ang namemersonal. Nahuhulog ang loob sa kanya dahil sa husay niyang mangromansa. Ika pangaraw ni Eileen, kung marunong daw mag-ayos ng sarili, karinyosa at hindi bungangera ang mga misis ng kanyang mga kliyente, ay hindi magsisilapit ang mga lalaking yon sa kanya. Iisa lamang naman daw ang reklamo ng mga lalaki sa kanika nilang asawa. Napakaganda at napakahinhin niya noong nililigawan ko pa lamang siya. Ano't nang kami magsama at magpakasal ay tila nagpakasal ako sa isang bruha. Bungangera na'y losyang pa. Yun daw ang litanya ng mga kalalakihan kay Eileen. Malinaw na nasa mga babae ang kasalanan, kaya bakit siya ang kagagalitan? Gayong pinupunan lamang niya ang mga pagkukulang ng mga misis ng tahanan. Wala siyang pakialam. Walang dating kay Eileen ang masasamang tingin at mahahapyap na salitang binabato sa kanya. Hindi naman niya malalaman ang mga yon. Ang mahalaga ay puno ang kanyang pitaka at masaya siya sa ginagawa. Tuloy ang buhay. Kaya lamang ay may isang babaeng hindi man galit kay Eileen dahil sa pangangalantari niya ng asawa, ay isa namang tinik sa lalamunan kung ituring ng dalagang hubadera. Ang bagong lipat sa baryo pang mais na si Casey. Sa mukha nitong tila si Mama Mary sa mga larawan at rebulto. Hugis ng katawan na tila hinulma sa bote ng soft drinks, ay may bago ng kinahuhumalingan ang mga malilikot na kalalakihan ng walang asensong baryo. Maganda at mahubog din naman si Eileen, ngunit si Casey ay may lahi umanong Iraqi at dati nang napasabak sa timpalak pagandahan sa telebisyon. Milya-milya ang agwat nito sa kanya, lalo pat ang sukat ng dibdib ay hindi tinutugma ng kahit na anong bra na gawa sa Pilipinas. Nag-uumapaw ng labis-labis ang hinaharap nito. Kaya naman ang kapdi ni Eileen ay nagmukhang pasas sa paningin ng kanyang mga dating suki. At ang mas matindi, disenteng babae si Casey. Kaya naman ito'y iginagalang at iniingatan kung ituring ng lahat, mapalalaki man o babae. Naitsapwera si Eileen sa pagdating ni Casey. At kung inaakala ng baryo pang mais na magsasawalang kibo siya, ay isa yung malaking pagkakamali. Magkakasubukan sila ng Casey na yon at hindi maaaring dalawa sila sa nasabing baryo. Isang Diyosa lamang ang dapat mag-reyna roon. At yun ay walang iba kundi siya.
Ang nooy maaliwalas na pakikitungo ng mga tao kay Casey ay biglang nagbago. Binabati ng dalaga ang mga kapitbahay niyang magiliw sa kanya, subalit iniiwasan siya ng mga yon na tila meron siyang nakakahawang sakit. Bakit kaya? 2 linggo pa lamang siya sa baryo Pangmais ay tila may hindi magandang balita na ang kumakalat ukol sa kanya. At nanlaki ang kanyang ulo sa nalaman. Ipinagkakalat daw ng isang babaeng nagngangalang Eileen na isa siyang aswang, isang manananggal. Abat saan naman nasagap ng babaeng yon ang ganoong tsismis? Kalilipat lamang niya ay may issue na agad ukol sa kanya. Sino ba ang Eileen na yon? Ito raw ang kalapating mababa ang lipad na siyang kinahuhumalingan ng mga kalalakihan bago siya dumating. Kung ganoon pala ay isang malalang kaso ng inggit ang ugat ng tsismis na ikinakalat nito. Nananahimik siya ay sinisimulan siya nito, pues ay hindi niya ito uurungan. Nang gabing yon ay tila isang eksena sa mga pelikulang kanluranin ang makikita sa bukirin ng baryo Pangmais. Doon mismo sa taniman ng mga mais kung saan halaw ang pangalan ng munting baryo ay nagharap sina Eileen at Casey. 10 dipa ang layo nila sa isa't isa. Nagbabaga ang titigan at mahahalata ang masidhing galit sa mga mata. Kung may mga lalaki lamang sanang nakakasaksi sa paghaharap ng 2 naggagandahang dilag, ay baka naulol at tumulo na ng tumulo ang laway. Bakit hindi? Ay wala ni kapirasong saplot sa katawan ang 2 dalaga. Naghubad ang mga ito upang makapagpahid ng lana at nang masimulan na ang ritual upang maging mga manananggal. At pareho palang manananggal ang mga ito. Si Eileen ay nasusustentuhan ang pagkauhaw sa dugo at laman ng tao sa tuwing nakikipagtalik. Samantalang si Casey naman ay lumipat sa baryong pinagre-reynahan ni Eileen upang takasan ang karumal-dumal nitong pagpatay sa isang lalaki sa ibang bayan. Naamoy kaagad ni Eileen ang totoong pagkatao ni Casey dahil nakita niya ito nang dumating sa kanilang lugar. Ngunit si Casey ay nanatiling walang alam sa kanya dahil hindi pa siya nito nakikita. Ang pagkakalat ng tsismis kay Casey ang paraan ni Eileen upang magpakilala rito at magpahatid na rin ng isang hamon. Patay kung patay, isang manananggal lamang ang nararapat na matira sa baryo Pangmais. Sabay na kumislot-kislot ang katawan ng 2 dalaga. Naglagatukan ang mga tadyang na unti-unting binibigyang daan ang pag-usli ng naglalakihang pakpak ng paniki. Nang bumuka ang mga pakpak ay dahan-dahang gumiling ang bewang ng mga ito. Napangiwi ng mapunit ang laman. Nang tuluyang humiwalay ang itaas na bahagi sa pang-ibaba, ay nawala na rin ang bakas ng nakahahalinang kagandahan ng mga ito. Sa halip ay lumabas ang mababangis na mukhang ni hindi tatapunan ni sulyap ng sinuman. Imbis na lumipad pa itaas, ay pasalubong sa isa't isa ang lipad ng 2 kampon ng dilim. Inihanda ni Casey ang matatalim at maiitim na kuko. Ngunit nang halos mahahagip na nito si Eileen, ay bigla namang gumilid ang babae at siya'y nilampasan. Nang lingunin ito ni Casey, ay nanlaki ang mga mata niya. Ang kanyang pang-ibabang katawan ang punteriya ni Eileen. Hindi malaman ni Casey kung susugurin si Eileen o hahablutin na lang din ang kalahating katawan nito upang sila'y maging patas. Napahiyaw na lamang si Casey nang paghiwalayin ni Eileen ang kanyang mga hita hanggang sa yun ay mapunit. Sa galit ng manananggal na nawalan ng mga paa, ay mabilis din itong sinikwat ang kalahating katawan ng kalaban at winasak din yun. Si Eileen naman ang napasigaw. Nalimutan yata na kaya ring gawin ni Casey ang ginawa niya.
Nang kapwa wala nang babalik ang katawan, ay tsaka lumipad sa papawirin ang dalawang manananggal at doon nagtagisan ng talim ng kuko. Nagkalmutan at saksakan. Hinila ni Casey ang bituka ni Eileen. Sumama maging ang tiyan at atay ng babae. Gayon na lamang ang sigaw ni Eileen. Puwersadong kalmot ang pinatikim niya sa balikat ni Casey. Nagresulta yon sa pagkawakwak ng laman at mga buto nito na ikinahiyaw rin ng babae. Idiniretso pa niya ang kalmot hanggang sa makapa niya ang tumitibok nitong puso. Subalit bago pa man madurog o mapinsala man lamang ni Eileen ang puso ni Casey, ay buong lakas na nitong hinila ang lahat ng kanyang lamang loob. Mabilis na bumagsak sa lupa ang lahat ng yon. Nagsuka ng dugo si Eileen. Puso at baga na lamang ang mayroon siya. Tama, puso. Tuluyan niyang dinakot ang puso ni Casey. Napaigik na lamang ang babae pagkatapos ay tila manikang naubusan ng baterya na lumaylay ang mga pakpak at sumirok pababa. Panalo si Eileen. Siya ang natirang buhay na manananggal sa baryo Pangmais. Kanya nang muli ang atensyon ng mga lalaki. Ngunit habang pinagdiriwang niya ang pagkapanalo, ay isang bagay ang kanyang naalala. Wala na ang kalahati niyang katawan. Puso at baga na rin lamang ang natitira sa kanyang lamang loob. Napasigaw ang manananggal. Sigaw na gumising sa natutulog na si Zosimo, na dali-daling lumabas upang malaman kung ano ang nangyayari. Itong si Zosimo naman na nawala na sa katinuan ng iwan ng pamilya, ay nakita ang manananggal na tila saranggolang walang direksyong patutunguhan sa kalangitan. Pinanood ng lalaki kung paano unti-unting bumaba ang lipad ng manananggal. Pagkatapos ay binalikan ang karet sa loob ng kanyang kubo. Nang halos sasayad na sa lupa ang halimaw, ay walang sabi-sabing tinaga ni Zosimo ang leeg nito. Paulit-ulit na tinaga kahit pa wala ng buhay ang halimaw. Kahit paluray-luray na ang laman. Kahit paabo na lamang yon dahil sa sikat ng araw. Umaga na pala. Inumaga na si Zosimo sa pagtadtad sa manananggal. Napangiti ang lalaki at naisipang ipamalita sa mga kababaryo ang kanyang nagawa. "Mga kapitbahay, nakapatay ako ng manananggal!" Ang masaya niyang wika. Napapailing na lamang ang mga residente. Naghahalo ang habag at pagkaaliw sa kapitbahay na hindi lamang tahanan ang nasira, kundi maging ang pag-iisip ng iwan ng pamilya dahil sa mapanuksong alindog ni Eileen. Tunay ngang talaga, mas masahol pangaraw sa isang bagyo ang isang taong naninira ng relasyon ng magkasintahan o mag-asawa. Ika nga sa isang tanyag na awitin, ay kay rami ng winasak na tahanan ng tukso.